Now, are you ready for God's Word? I want you to open your Bibles in the book of Psalms. Psalm 94, specifically, let's read Psalm 94, verse 17 up to verse 19. Okay? Ako na lamang po magbabasa. Unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. If I say my foot slips, your mercy, O Lord, will hold me up. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Pinagpala ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang salita, you may take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you is the installment of the series na mayroong pamagat na quotable quotes that you will never find in your Bible. Last week, ang ating pinag-aralang quote ay parang isang Sunday lang. Okay, cleanliness is next to godliness. Ngayon naman ang ating pong pag-uusapan is God helps those who help themselves. Now, there are millions of Bibles all over the world. Yet, there is an alarming level of biblical ignorance. Napakaraming Bibles, pero napakaraming tao hindi alam ang Bible. Kulang ang kaalaman sa Bible. Now, a survey has been conducted by a certain organization and they found out na maraming Kristiyano biblically ignorant. 65% believe the Bible answers all or the most of the basic questions of life. 65 lang. But 44% believe the Bible, the Quran, and the Book of Mormon teach the same truths. 60% of people cannot even name the half of the 10 Commandments. Now, alam mo ba yung 10? 5. Kayo po kausap ko. Pwedeng mag-respond. Ha? Pwede naman. 5. May kabisado po ba kayong 5 sa 10 Commandments? Pahirapan na. 2. Okay? Oh, wag magnakaw, pastor. Now, and 63% can name the 4 Gospels in the New Testament. Yung 4 lang, hindi pa kilala. Ano po ba yung 4? Matthew, Mark, Luke, and John. 31% believe that a good person can earn his or her way into heaven. And listen, 81% believe that God helps those who help themselves is a direct quote from the Bible. But let me tell you, brothers and sisters, God helps those who help themselves is not found in the Scriptures. Wala yan sa Bible mo. Kahit na anong translation pa ang Bible mo, wala yan sa Bible mo. Pakisabi mo sa katabi mo, wala yan sa Bible. But it certainly sounds good. No? Ganda pa naman ang tunog, kaya lang hindi biblical. Let's examine 3 aspects of this spurious biblical misquote that God helps those who help themselves. God helps those who help themselves is number 1, partially true. Bakit partially true? Because God won't help you if you are lazy. Hindi ka tutulungan ng Panginoon kung ikaw ay tamad. Now, most of the biblical misquotes contain a degree of truth. Sa mga quotes naman na naririnig natin, may degree of truth. Hindi nga lang yung full measure of truth. Okay? Hindi nga lang yung katotohanan, yung buong katotohanan. Some suggest that this saying was originated by Benjamin Franklin, who published it in Poor Richard's Almanac in 1735. Pero totoo po niyan, siya lang ang nagpasikat niyan. Yan po ay nanggaling sa old Aesop fable that tells of the following story. Pinalagay ko po sa PowerPoint yung kwento para mabasa nating lahat. Baka sabihin nyo, ginagawa ko lang no? Sabi diyan sa kwentong yan, one day, a wagoner was once driving a heavy load along a very muddy way. He came to a part of the road where the wheels sank halfway into the mire. No, lumubog yung kanyang gulong ng karwahe. Okay? At habang hinahatak, the more the horses pulled,
the deeper sank the wheels. Lalong lumulubog. Now, ito pong wagoner threw down his whip, knelt down, and prayed to Hercules. Nasa Bible ba si Hercules? Alam mo, sa susunod na series na gagawin ko, characters in the Bible. Baka magulat ako, meron sa inyong naniniwala na nasa Bible si Hercules. Sabi niya, "Oh Hercules, help me in my hour of distress." But Hercules appeared to him and said, "Man, don't sprawl there. Get up and put your shoulder to the wheel. The gods help them that help themselves." Diyan po nagsimula iyan. Sa kwento galing sa isang Greek mythology. Now, God helps those who help themselves is seldom spoken in kindness. Hindi po yan pang mabait na komento. It's usually spoken as a harsh statement, challenging someone to get up from their pity party and to get to work. Yan po ang kanilang mga sinasabi kapag ikaw ay tatamad-tamad. Now, this is half-truth because the Bible does teach God won't bless laziness. Walang pagpapala ang Diyos sa taong tamad. Pakitanong mo nga yung katabi mo, tamad ka ba? Alam niyo, tonto ako pag nanay at anak ang magkatabi. Yung kalabit ng nanay talaga. God won't bless laziness. Now listen to Paul's word in 2 Thessalonians 3:10-12. We gave you this rule: if a man will not work, he shall not eat. Pag hindi nagtrabaho, wag. We hear that some among you are idle. They are not busy. They are busybodies, lazy good for nothings. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. Now let's imagine, kailangan mo ng trabaho. Oo, tama na kapag gusto mo ng trabaho at gusto mong magtrabaho, mag-pray. Pero pagkatapos mag-pray, mag-apply. Narinig? Hindi pwedeng puro pray. Lord, bigyan mo ko ng trabaho. I believe, Lord. Quote pa, nothing is impossible with you. I know, God, that you would bless me with work. Thank you, Jesus. I claim it. Then higa. You think something good will happen? Nah. Pag nag-pray ka, nabigyan ka ng Panginoon ng trabaho, you need to put some effort. Amen? Gumawa kang resume. Magbihis ka. Mag-apply. Dahil sa pananalangin mo, nabibigyan ka ng trabaho ng Panginoon, si Lord ang maglilid sa iyo sa tamang trabaho. Pero hindi mangyayari yon kung wala kang gagawin. Pakisabi nga sa katabi, may effort ka dapat. Gusto nating magnegosyo. Lord, bigyan mo po ako ng negosyo na talagang pagkakakitaan ko, Lord. Hallelujah! Mga spiritual pa ang mga salita. Nananampalataya ko, Panginoon, that you have plans to prosper me and not to harm me. Oh, yes! Jeremiah 29:11. Pagkatapos mo mag-pray na bigyan ka ng negosyo, tumambay ka lang. Nakipagkwentuhan ka sa kapitbahay mo, pinagkwentuhan niyo yung buhay ng may buhay. You think something good will happen? You know, that's what Jesus meant when He told us, ask, seek, and knock. There must be some efforts coming from us. Laziness is part of our sinful nature. Alam niyo daw po, ang tao, dahil sa pagkakasala natin, tayo po'y nagiging likas na mga tamad. You know, some people they just would love to lay down. Gusto laging nakahiga. Kasukat na nila yung higaan nila. Lalapad ng likod. They just would love to lay around, lay down, and lagi na lang nakahiga. Tapos ang gusto, susubuan pa ni Lord ng pagkain. At gahawakan pa yung baba, ingungunya. Tatamad. Ang daming tamad. Now, sasabihin mo yung pastor, talagang nag-apply na ako, wala pa rin ako nakakuhang trabaho. No? Kung walang trabaho, tumutulong-tulong naman sa bahay dapat. Amen?
Hindi yung wala na ng trabaho, wala ka pang ginawa, kundi puro ka TV. Di ka na nga nakatulong, nakadagdag ka pa sa kuryente. Just think about that. Kaya yung mga nanay minsan nagiging monster. No, amen. Amen, Pastor. Come on, preach it, Pastor. Lagi na lang nakahiga. Pag inutusan mo, magwalis-walis ka, masama pa loob. You don't do that. Tandaan mo, kapatid, God blesses people who display energy and initiative. Yan ang mga taong pinagpapala ng Panginoon. If you have seen the life of an ant, tignan mo yung mga langgam, di ba? In the book of Proverbs, God used the ant as an example for us. In Proverbs 6:6-7, it says, "You lazy fool, look at the ant. Let it teach you a thing or two. Nobody has to tell it what to do. All summer it stores up food. So how long are you going to laze around doing nothing? How long before you get out of bed?" Pakisabi ulit sa katabi, huwag tamad. So, there is a measure of truth in this misquote. Meron namang katotohanan, pero half lang. But it's only a half-truth, and followers of Jesus should embrace only the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ang quote na yan, na God helps those who help themselves, is partially true. Secondly, God helps those who help themselves is a lie. Because it says, self-help is the best help. Bakit po kasi nungalingan ang quote na yan? Dahil ito po'y tinuturuan tayo na ang tulong daw po sa sarili natin, sa sarili nating kakayanan, ay ang pinakamahusay daw po na tulong. Now, this statement is a dangerous lie because it promotes the value of self-help. According to studies, the whole self-help movement began with the book, I'm Okay, You're Okay, written by Dr. Thomas Harris in 1967. Today, you are going to read in every secular bookstore has a large section devoted to self-help or self-improvement books. There you will find hundreds of titles of books devoted to helping you help yourself. Tinutulungan ka na tulungan mo ang iyong sarili. Now, people spend a lot of money, buying these books, thinking na meron talagang sekreto sa buhay upang tulungan mo ang iyong sarili sa sarili mong kaparaanan. Now, the trouble with this approach is that it reinforces self-centeredness instead of seeking the one who truly has the power to help each and every one of us. Ang nangyayari, masyado ka nang bumibilib sa iyo, nakakalimutan mo na merong Diyos na talagang pinagmumulan ng lahat ng tulong ng buhay ng bawat isa sa atin. Self-help books and seminars are designed to give people more self-assurance and more self-confidence. Alam mo, while these things are good or helpful to possess in business and in sports, when it comes to your relationship with God, self-reliance leads to self-sufficiency, and it can lead you away from seeking God. Pag naniniwala ka na sa iyong sarili na kaya mong gawin ang lahat ng bagay, ito ay nagtuturo sa iyo upang wag nang hanapin ang Panginoon. Upang hindi na humingi ng tulong sa Diyos. Now notice two dangers of spiritual self-reliance. Una, self-reliance makes you arrogant. Pagka tingin mo sa sarili mo, kaya mong lahat ng bagay, nagiging arrogante tayo. Sa ibang salita, nagiging mayabang tayo. Ang iba sa atin, nagiging keangas natin. Kilala niyo si Muhammad Ali, di ba? Ang lagi niyang sinasabi, I'm the greatest, I'm the greatest. Diba? Kahit na hindi pa ninyo alam, yun ang kanyang word eh. Even if you have not known that I'm the greatest, I'm the greatest. Now, while most of us never displayed the kind of arrogance of Muhammad Ali, we all are born with a self-centered personality devoted to promote self and to protect self. Sinong gusto nating laging bida? Tayo, di ba?
Kahit sa kwentuhan, sinong bida? Ayaw nga natin nagpapatalo? May kilala ka bang ganyan? Kwentuhan na lang, ayaw pang patalo. Ako nga eh. Pagka nagkukwentuhan, ako nga eh. Alam mo, na-traffic ako nung Friday, talagang ang lakas ng ulan, Inabot ako ng alas 2. Ako nga eh. Hanggang alauna ako eh. Ayaw papatalo. Laging gusto siya ang bida. Laging gusto ang sarili ang pinopromote. We create our own little self-centered universe. You can see it in today's world. Mga kabataan ngayon, kahit na nga matanda, ayaw nagpapaturo. Pansin mo? Ayaw humihingi ng tulong. At ayaw tumatanggap ng kiangas. Hindi, alam mo, ganitong gawin mo. Hindi. Alam ka. Kahit na mga kabataan ngayon, kung kabataan ka, makinig ka, ha? Kahit yung mga kabataan ngayon, pag pinagsasabihan ng mga magulang, ano pag pinagagawa? Hindi nakikinig. Dapat yan, pasok dito. Yung iba nga habang pinagagalitan, nagtatablet pa. Narinig mo ba ako? Oo! Sasagot pa. Ayaw papaturuan. At ayaw maturuan. Ayaw masabihan. Alam lagi ang lahat ng bagay. Parang ang tingin sa sarili, alam ko na yan. Well, wala ka pang alam. Laging alam ko na yan. Ayaw nagpapatulong. Alam niyo, may nakakasabay ako minsan sa gym. Nakita ko, yung nilalagay niya sa barbell niya, nagbe-bench press siya. Ang timbang niya, 152. Ang gusto niyang buhatin, 220. Okay? So gusto niya nang magpakita sa Panginoon. Okay? Wala naman akong problema doon kung kaya niya talaga. Kaya lang, nakita ko na hirap siya. Eto na, humiga na siya doon sa bench. Nung hinawakan niya na yung bakal, nilapitan ko, sabi ko, pre, tulungan kita. Hindi, pre, kaya ko to. Hindi, pre, okay lang ako, pre. Malis na ako. Nung hinawakan niya yung bar at tinulak niya pataas, namula. Hindi mabuhat. So nilapitan ko. Kasi dalawa lang ang pwede mangyari doon. Kung pinilit niya, mawalan siya ng oxygen, mahulog sa kanya yung bar, I see the Lord. So nilapitan ko, pre, tulungan kita. Sabi ko, tulungan kita. Hindi, pre. Sinusubukan ko lang. Bahala ka sa buhay mo. Binuhat. Pagtalikod ko, binuhat. Bigla na lang may narinig ako, pak! Bumagsak sa leg. Hindi ko na video eh. Inangat ko kahit na magkandatapo na yung plato para lang maiangat namin pare-pareho. Sabihin, tanongin mo kung nagpasalamat. Hindi. Sana pala diniin mo pa yan. Pre! Nangyari! Nung nabuhat, hindi man lang nagpasalamat. Nung naibalik na namin yung barbell doon sa rack, alam mo sabi pa? Nanginig lang, pre, nanginig. Kiyayabang. Ayaw nagpapaturo. You know, that's human nature. We want to think we can do anything. When we've done something, we are proud of ourselves. When we accomplish something, we want to take all the credit. Galing ko talaga. But listen, the Bible says, it is God who gives us the ability to accomplish anything. Ano man ang narating mo, gaano ka mang kahusay, gaano ka mang katalino, ang kakayanang yan ay galing sa ating buhay na Diyos na nagpala sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! You know, if you are going to ask a successful person today, ang lagi nilang sasabihin, the key to my success is hard work. Hard work.
You know, I'm intelligent. You know, I'm smart. I'm smarter than the others. As a matter of fact, I'm smarter than you. Ikaw na. But the Bible tells us in Deuteronomy 8:17, you may say to yourself, my power and my strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Uulitin ko sa iyo, gaano man karami ang laman ng bulsa mo, gaano man kaganda ang bank accounts mo, hindi yan dahil sa sarili mong kaparaanan. Yan ay biyaya sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah! We need to be careful to give credit where credit is due. Tandaan mo, kapatid, that God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang Diyos ay laban na laban sa nagmamataas. Dahil anong sabi ng salita ng Diyos? Pag nagmamataas ka, ikaw ay kanyang ibababa. Ngunit kung nagpapakumbaba ka, ikaw ay kanyang itataas. Be on guard against the kind of self-assurance that produces arrogance. Pangalawa, self-assurance make you forget your dependence on God. Kapag tayo po ay lagi na lang believe sa sarili, kaya ko to, nakakalimutan nating pananganan ang ating pong Diyos. If you believe God helps those who help themselves, then you probably have convinced yourself you can handle most of the situations on your own, and that you only have to bother God when you face the really tough situations in life. Yan daw pong paniniwalang yan, parang sinasabi niya, kaya ko yan. Lumalapit ka na lang kay Lord pag hindi mo na talaga kaya ang bagay. Now listen, God is not looking for people who are self-reliant. He's seeking people who understand what it means to deny self and to depend on Him for everything. Alam mo kapatid, hindi naghahanap ang Diyos ng mga anak niya na believe sa kanilang mga sarili. Ang hinahanap ng Diyos ay mga anak niyang believe sa kanilang amang nasa langit, na magmula sa pinakamaliit na bagay hanggang pinakamalaking bagay ay kayang gumawa ng paraan ng kanyang Panginoon. Hallelujah! You know, in Jeremiah 17:5 it says, this is what the Lord says, cursed is the strong one who depends on mere humans, who thinks he can make it on muscle alone and sets God aside as dead weight. Some people think they can trust their muscles, their skills, or their intelligence, so they don't really need God. Hindi ko kailangan ng Diyos. Magaling ako, matalino ako, marami akong pera, mayaman ako. But I want you to be reminded with this old hymn. Meron pong lumang hymno. Ang sabi dito sa hymno, stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you. You dare not trust your own. Yan po ay sinulat ni George Duffield. Anong sinasabi? Stand up for Jesus alone. Siya ang lakas mo, tanging lakas mo. Dahil ano? Ang lakas ng bibiguin ka. Kayamanan natin, it will fail us. Bakit? Alam mo na pwedeng may pera ka ngayon, mamaya wala na. Hindi mo rin pwedeng asahan ang kalusugan mo. Bakit? Hindi porke malakas ka ngayon, malakas ka pa bukas. Hindi mo rin pwedeng sabihin, bata pa ako, mahaba pa ang buhay ko. Woo! Marami tayo nakikita at nababalitaan na napakabata and then all of a sudden, nawala ang buhay. You can never really rely on what we have as humans. Dahil bibiguin at bibiguin tayo ng sarili natin mga galing. Pero kapatid, mayroong mabuting balita ang salita ng Diyos. Kung sa Kanya ka aasa, magtitiwala, kailanman hindi ka bibiguin at kailanman hindi ka pabinigo ng ating Panginoon. Hallelujah! God helps those who help themselves is a lie that may lead someone to think maybe, just maybe, God needs our help instead of needing His help. Alam mo, kapag yan ang kasabihan mo sa buhay, ang tingin ng mga taong yan, kailangan ni Lord ng tulong. Lord, parang ang bagal mo namang sumagot. Tulungan na kita. Let me help you, Lord. Now, gusto kitang ipakilala sa isang babae na akala niya pwedeng tulungan si Lord. Ang pangalan niya ay si Sarah. Si Sarah ay asawa ni Abraham.
Okay? Dati ang pangalan nila, Abram at Sarai. Okay? Dumalaw ang Panginoon sa kanila to the angel of the Lord. Tatlo yung dumalaw. According to scholars, it represents the Father, the Son, and the Holy Spirit. They talk to Abraham. At sabi nitong tatlong ito, magkakaanak ka, Abraham. Your son, your children will be as many as the sands on the seashore, as plenty as the stars of the sky. Ganun karami. Kaya lang, kapani-paniwala sana. Kaya lang si Abraham, late 80s na. Si Sarah, late 70s. At sabi, baog. Alam mo, ini-imagine ko, paano kaya magbubuntis ng panganay ang 75? Kaya nga tumawa si Sarai, nung narinig niya, magkakaanak. Tumawa siya, literally. Sabi ng Bible yun, ha? Because she laughed. Kaya nga pinalitan yung pangalan niya na Sarah. Because she laughed. So, to make the long story short, ang tagal. Alang anak. Sabi ng Genesis 16, 1-2, Sarah had born him no children. Pero si Sarai merong alalay na isang Egyptian. Ang pangalan si Hagar. Anong naisip ni Sarai? Siguro pwede akong magkaanak sa pamamagitan ni Hagar. Makukumpleto ang pamilya namin pag nanganak siya. Oh, anong ginawa ni Sarai? Abraham! Yes, dear. Pingan mo nga yung alalay ko. Si Abraham, yes, dear. Dear. So, to make the long story short, nagkaanak. Ang pangalan ng batang lalaki ay si Ishmael. Huh? After 13 years, nagbuntis si Sarah. Ang kanilang naging anak ni Abraham ay si Isaac. Anong Jacob? Mamaya pa yun. Advance? Isaac. So, nung nagkaanak na, anong sabi ng Bible? Sarah despised Hagar. Irritable siya kay Hagar. At inis na inis siya. So, anong ginawa niya? Pinalaya si Hagar kasama si Ishmael. And in the wilderness, the angel of the Lord appeared to Hagar. Sabi ng angel, Ishmael would be a wild donkey of men. His hand will be against everyone and everyone's hand against him. And he will live in hostility towards all his brothers. Genesis chapter 16 verse 12. According to studies, the Arab Muslims, ang kanilang lineage ay nagmula kay Ishmael. Sila ang mga Arab people. Di ba parang wala naman sila makasundo? They are always against their brothers. Ang mga Arab, tinitrace nila ang kanilang lineage back to Abraham. Ang tatay nila si Abraham. Si Isaac. Sinong naging anak? Ayan na, yung sagot mo kanina. Si Jacob, dalawa yun. Uy, hindi isa. Si Balbon at si Mandurugas. Kasi yung pangalang Jacob, supplanter, Mandurugas. Si Jacob at si Esau. Now, sabi ng Bible, si Jacob nakipag-wrestle sa angel of the Lord. Anong sabi ni Jacob? Hindi kita pakakawalan hanggat di mo ako pinagpapala. Anong sabi sa kanya ng angel? Anong pangalan mo? Jacob. Oh, magmula ngayon, hindi ka natatawaging Jacob. Ang pangalan mo na ay Israel. Gets na, gets. Hindi pa din. So, the Israelites, sa kanila nang galing yung Jewish nation. Kung mapapansin ninyo, even up to this point of time, kailanman hindi magkasundo ang mga Arabs at mga Jewish. Saan nagmula? Saan ang galing yung problemang yun? Sa kaintrimitidahan.
ng isang babae. Huwag ka magalit sa akin, binasa ko sa'yo, ha? Bakit? Nainip! Akala nila pwedeng tulungan ang Diyos. Makinig ka. When we try to take things in our own hands and help God, the result is usually painful. That's the danger of self-assurance. Madalas hindi mo gugustuhin. Masakit ang magiging resulta pag pinakialaman mo ang Panginoon. Tandaan mo ito, God doesn't need our help. Hindi kailangan ng tulong ng Diyos. Ano lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Pagtitiwala mo sa Kanya at sa Kanyang pangako na pag may sinabi ang Panginoon sa iyo, siya rin ang tutupad ng lahat ng Kanyang pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, hindi kailangan ni Lord ng tulong mo. Ito'y magandang aral sa atin, ha? Huwag maging intimidido at allow God to do His ways. Allow God to do His will, okay, upon our life. God would never ask us na tayo po'y tumulong sa Kanya. Tanging nais niya, ipagkatiwalaan natin siya sa ating pong mga buhay. Last but not the least, this is the whole truth. Kanina pinag-usapan natin yung partially true. Kanina yung a lie. God helps those who help themselves is a lie. Then God helps, then the whole truth. We need to understand the whole truth. Ano yung katotohanan? God helps the helpless. Ang Diyos ay tumutulong sa mga taong hindi kayang tulungan ang kanilang mga sarili. Those who think they have enough power to help themselves will try, and they will not seek God's help. But the Lord responds to those who cry out to Him for help. Alam mo kapatid, hindi nagbabago ang prinsipyo ng Biblia. Kapag hindi mo kaya tumawag ka sa Panginoon, ang Diyos ay dumidinig ng iyong panalangin. Do you need God's help today? Here are two ways you can find help from God. Una, God helps those who admit they are powerless to help themselves. Tinutulungan ng Diyos ang mga taong kinikilala na wala silang sariling kapangyarihan upang tulungan ang kanilang sarili. But you know what? This is not easy as it sounds sa kultura natin ngayon. Bakit? Ang tao, we don't want to admit that we are weak. We don't want to admit that we need help. Ayaw nating sabihin, mahina ako. Gusto natin laging i-project na kaya natin. Mapapansin mo ha? May problema na't lahat. Pag tinanong mo, kamusta ka? Okay lang. We are trying to hide our weaknesses. We want to show how strong we are. Lalo na sa mga lalaki. Pansinin mo na lang. Marami sa mga kalalakihan, lagi naliligaw. Pag nagdadrive, lagi naliligaw. Lalo na pag hindi alam yung pupuntahan, ayaw magtanong. Hindi, tanong nyo. Alam mo pa ba yung pupuntahan? Oo, alam ko. Siguro, oo. Hindi magtatanong yan. Kaya anong nangyari? Mas lalong naliligaw. Alam ko po yung ginawa ko noon yun eh. May nahanap akong venue ng kasal. Ang layo naman kasi, Batangas. Sabi sa akin, Pastor, basta sa pagkakita ka ng flying bee, kumaliwa ka dun. 3 pala ang flying bee dun. So ginawa ko, lahat kinaliwaan ko. Alam niyo, nung tumigil ako doon sa gasolina, iniisip ko, simple lang naman. Pwede ka namang ayoko magtanong, naka-Amerikana ko eh. Kakaya, ano? Ano ba yan? Di alam. Ang mga babae iba. Pag ang mga babae naliligaw na, kahit sa gitna ng kalsada, titigil yan. Manang! Saan ba yung ano? Kahit binubul, yung mga nasa likod, sandali! Nagtatanong, ayaw maligaw eh. Ang mga lalaki, naku, hirap niyan. Ayaw. Men don't like to admit they need help. We need help. In our culture today, we admire self-help or self-made men.
Bilib tayo doon sa mga, nagtagumpay ako dahil sa sarili ko. Kaya yung mga kalalakihan ngayon, apektado ng ganyang kultura. Kailangan, ganun din ako. Kaya ayaw aminin na kailangan ng tulong. Di ba usong-usong ngayon yung mga do-it-yourself? Lahat na lang do-it-yourself. Ginawa ko yun do-it-yourself. Bumili akong cabinet. Binuo ko. Mukhang syurak. Kung tinanong ako, di ba cabinet yan? Di, syurak. Sinungaling ka pa, nabasa. Hindi yun, sabi ng karton, cabinet. We are in a world of do-it-yourself. We are in the world na ayaw nating aminin na kailangan natin ng tulong. Ang problema, pati sa spirituality natin, tinikilala natin hindi natin kailangan ng tulong. But listen, when it comes to salvation, you can't do it yourself. Bakit? Walang ibang pwedeng magligtas kayo kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. He alone can save us, not with our words and our deeds. Sabi ni Charles Swindoll sa kanyang book, The Grace Awakening, I consider the most dangerous heresy on earth the emphasis on what we do for God instead of what God does for us. Nakakatakot daw po ang panahon natin ngayon. Bakit? Sometimes we brag, Lord, ito ang gagawin ko sa iyo. Lord, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. I will serve you with all of my life. I'll be doing this, I'll give this, etc., etc. for you. Ang problema, kapatid, hindi mo namamalayan. Masyado na tayong bumibilib sa sarili natin na kaya nating gawin lahat ng pinangako natin sa Panginoon. Pero alam mo at alam ko ang katotohanan, maraming pangako tayo sa Panginoon, hindi natin. Kaya tantanamin Lord, I promise. Alam mo, instead of telling God what you can do for Him, remember what God can do sa buhay mo. Mas maraming kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Understand the fact is this. God helps the helpless, the undeserving, those who don't measure up, those who fail to achieve His standard. Sabi ni Charles Swindoll, nevertheless, the heresy continues louder now than ever in history. Most people see themselves as masters of their own fate, captains of their own soul. And why not? It supports humanity's all-time favorite subject, the subject of self. Gusto nating laging pinag-uusapan ay ang ating mga sarili. Now, kapatid, we must admit in our life that God is our only source of help, and without Him or without it, we are sunk. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, kailangan mo ang tulong ni Lord. Compare the statement, God helps those who help themselves, to the words found in Psalm 94:17-19. Ano sabi ni David? Unless the Lord had given me help, I would have soon have dwelt in the silence of death. When I said my foot is sleeping, your love, O Lord, supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. Anong sinasabi diyan ni David, mga kapatid? David said he was about to die. And he was helpless to do anything about it. If God hadn't helped him, it would have been all over. Anong ugali ni David? Kung hindi dahil sa Diyos. Kung hindi dahil sa Panginoon. Dapat ganun ang ugali natin, mga kapatid. Na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ka nagtagumpay. Amen? Kung hindi dahil sa Panginoon, ikaw sana'y namatay na sa iyong karamdaman. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi naligtas ang iyong pamilya. Kung hindi dahil sa Panginoon, walang mabuting bagay na kinamit ang ating mga buhay. Lagi nawang lumabas sa mga bibig natin na ang lahat ng bagay ay dahil at galing at pagpapala ng ating Panginoon. Not because of God. Hallelujah! One of my favorite hymns. Naku, hymno na naman, Pastor. Wala ka bang favorite man lang na Planet Shaker? One of my favorite hymns, ang title niya, Man of Sorrows, What a Name. Sabi ng third verse, guilty, vile, and helpless we, spotless Lamb of God was He. Full atonement can it be? Hallelujah, what a Savior. Kinikilala ng hymnong ito, mga kapatid, na tayo marumi. Walang lakas, walang kakayanan. Ngunit dahil kay Jesus, ikaw at ako ay naligtas.
Dahil kay Jesus, ikaw at ako ay mga pinagpala. Are you willing to admit you are guilty, vile, and helpless? Only then you will find that God helps those who admit they are helpless. Pangalawa, how we can have God's help? Trust Him alone for help. Pagkatiwalaan mo siya, siya lamang pagdating sa iyong tulong. God is not one of several sources of help for you. He is the only source of eternal help. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi option si Lord. Now David wrote in Psalm 121, I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Now, most of the people think David was lifting up his eyes toward the hills and reminded him of God. Ang laging interpretasyon ng marami dyan, si David daw, tumingin sa mga kabundukan. At sa kanyang pagtingin sa kabundukan, naaalala niya ang Panginoon. But the Hebrew grammar tells us and makes it clear that he was asking a question. Ito po yung question ni David. Kapag ginawa mo siya, inarrange mo siya sa Hebrew language. Does my help come from the hills? Ang tulong ko ba ay galing sa mga makakapangyarihang bundok na yan? Mga lambak na yan? Ang tulong ko ba ay nanggagaling sa mga bagay na yan? No, sabi ni David. Ang tulong ko ay nanggagaling sa Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, galing sa Diyos. Now, si David, alam niya yung sinasabi niya. Bakit? From the beginning of his life as a shepherd boy, alam ni David na ang tulong niya ay nasa Diyos. Nung siya'y nagpapastol pa lang, alam niya na pag nilulusob sila ng mababangis na hayop, hindi dahil magaling si David o magaling siya sa sibat o sa kanyang tirador. No, alam ni David kung bakit niya napapatay ang mababangis na hayop ay dahil sa kabutihan ng kanyang Panginoon. When David went to the camp para dalhan ng pagkain ng kanyang mga kapatid, nakita niya si Goliath, di ba? Sabi niya dun sa mga sundalo, sino ba yung si Goliath na yan? Sino ba yung Pilisteyong yan? Bakit niya nililibak ang Diyos at ang army ng Panginoon? Narinig yan. Naging balita sa buong kampo. Pinatawag siya ni Saul. Anong sabi sa kanya ni Saul? Boy! Siya, magmula bata, mandirigma. Ikaw, bata ka lang. Anong sagot ni David? Are, the God who delivered me from the paws of the lion and of the wild beasts is the same God who will deliver me from the hands of this Philistine. At pagkatapos ng pag-uusap nila ni Saul, humarap siya kay Goliath. Sabi sa kanya ni Goliath, Oy, aso ba ako? Nalalapit ka sa akin na yan ang dala mo. Ano ba ang dala ni David? Tirador? Alang kabuhay-buhay ba? Kabayan. Nung sabi sa kanya, ano ba? Para ba akong aso? Nalalapit ka sa akin na ganyan lang ang sandata mo? Pero nung sagot sa kanya ni David, today, I will kill you. Today, the Lord will deliver you into my hand. Today, your carcasses will be eaten by the birds. Today, this land, these people will know that they have the Almighty God who will always be with them. And the name of my Lord will be famous among all the lands. Hallelujah! Anong ipinagyayabang ni David? Ang ipinagyayabang ni David, ang Diyos ko ang tutulong sa akin. And you know the story, right? He defeated the mighty Goliath. And even in the hands or from the hands of King Saul, tinangka siyang patayin ni Haring Saul. Tinangka siyang patayin ng mga Amalekites. Lumaban si David na isang sundalo lang ang kasama niya. They killed 3,000 men. Wow! At iniligtas siya ng Panginoon maging sa kanyang anak na si Absalom. At bago pumikit ang mga mata ni David, patuloy niyang kinilala that the Lord is my shepherd, I shall lack nothing.
Anong sabi ni David? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because I know you are with me. Malinaw kay David ang katotohanan, ang lakas, ang kapangyarihan, ang tapang ay nagmumula sa kanyang Panginoon lamang. Our help comes from God. Sinabi ni David, diba, the only reason why he can sleep is because he knew for a fact that God is not sleeping. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya tantanan mo na yung mga hugot mo na natutulog. Hindi natutulog ang Panginoon. Ikaw siguro tulog ka ngayon. Pero hindi ang Panginoon. Hindi kailanman naidlip man lang si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, anong bagay ang iniisip mo na hindi ka makatulog lately? Alam mo, hindi kalooban ni Lord na magmukha kang zombie. Hindi kalooban ng Panginoon na nasa sulok ka. Umatawa ka That is not God's will for your life. Ano man yung pinag-aalalahanan mo sa buhay, kapatid, go ahead, trust Him. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. There is no reason for you to stay up at night worrying about it. God never gets sleepy. Hindi kailanman inantok ang Diyos. He is watching over you, so you don't have to be afraid. You know, one of the things that I've learned from Pastor Dave, sabi ko sa kanya, Pastor, sa dami ng project ng church, you know, we're building Hope Dome. Pupunta po kayo sa Tungko, doon po sa Paradise. Meron po tayo biniling almost 6 hectares na lupa doon. Pinatayuan po natin ang multipurpose building na tinatawag po nating Hope Dome. Ang size niya po is 34 by 72 meters. That's a big kind of multipurpose home. Sa kanya, itatayo tayo niyan. May gospel boat tayo, may gospel bus tayo. Dami-dami nating sinusuportahan sa mission. Sabi, paano ka nakakatulog? Alam niyo po, ito secret to, sa atin lang. Naka-record ba to? Patayin mo nga. Alam niyo ba, na kapag minsan nagbo-volunteer ako kay pastor na mag-drive, sabi ko, liga, atid na kita, pastor. Ako na mag-drive sa iyo. Pagsakay pa lang namin, paglabas pa lang namin ng Word of God, tulog na. Ataas na yung paa dun sa dashboard. Pag medyo promeno ka, tsaka, anyari dun? Tulog na. Kaya ba nagdadrive kami, sabi ko, paano ka nakakatulog, Pastor? Simple lang ang sagot sa akin, Pastor. Sabi niya, June, magmula nung natayo ang Word of Hope, ang pananampalataya ko, sabi niya, hindi siya natutulog. At kapag may pinagagawa sa iyo ang Diyos, siya rin ang gagawa ng solusyon at magbibigay ng probisyon para magawa ang kanyang gawain dito sa lupa. Kaya walang dahilan para pahirapan mo ang sarili mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Even in your life and in my life. Kapatid, ano man ang hinaharap mo sa buhay sa oras na ito, tandaan mo na meron tayong Diyos na sa lahat ng oras, sa lahat ng kapanahunan, ay pwede po nating tawagan. So, you hear someone say, God helps those who help themselves, be sure to say, ito sabihin mo, alam mo Brad, in truth, God helps the helpless. Diyos ay tumutulong sa mga taong hindi kayang tulungan ang kanilang sarili. Now, in the beginning of the 20th century, it is an interesting time for the world. Charles Darwin had published and introduced the theory of evolution. Na ang tao magmula sa insekto, naging unggoy. At na yung unggoy, natuwa na lumakad. Nung una, 4. Natuwa na mas maganda pala pag nakatayo. Tapos tayo na ang ending. That's the theory of evolution.
And that theory had been, talked about all over the world. Dahil sa improvement po na yan, ang tao lumakas ang loob to build things. Nagkaroon tayo ng telepono, nagkaroon tayo ng airplane, electric light, horseless carriage, nakaisip tayong gumawa ng makina, and so much more. Also in the 20th century, it was a time wherein people had come to think of building what they call the unsinkable ship. Kanilang ginawa ang Titanic. Titanic is the greatest symbolism of man's greatness and technological evolution. Titanic was the biggest, fastest, most luxurious ship ever built. When it was dedicated on May 31, 1911, nung kanilang hahampasin na ng champagne itong Titanic bago umalis, ang isa sa mga gumawa nito ay sumigaw, "Even God Himself could not sink this ship." Kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. On her maiden voyage, Captain E.J. Smith sped along at 22 knots. Mabilis po yan para sa isang malaking barko. Because he had no reason to fear such petty icebergs. Hindi natatakot sa iceberg kasi maliit yun eh. Tsaka ang dinadrive ko, the unsinkable ship. But as we all know, it sank rather. On April 14, 1912, Titanic sideswiped an iceberg, tearing a 300-foot gash in her starboard hull at pumasok po ang napakalamig ng mga tubig. You know what happened? Lumubog ito. Ang nakakatawa rito sa sakyang ito, this was built to carry 3,000 people. Pero ang life vest at ang lifeboat ay pang 1,000 katao lamang. Bakit? Because when they were constructing this, ang kanilang paniniwala, hindi kailangan ng life vest at lifeboat. Bakit? Unsinkable nga. Hindi kailanman lulubog. Within 2 hours and 40 minutes, lumubog ang tinatawag na Titanic. 705 people survived. Kasama dun si Rose. Alam ko hinihintay mo eh. At ang namatay po ay 1,528 people, kasama si Jack. Now, seriously speaking, the iceberg was not responsible for the death of all those people. Human arrogance was. Hindi naman yung iceberg talaga pumatay sa kanila. Ang kayabangan at kahambugan ng tao. In our world today, a lot of people are like Titanic. Sinasabi nila, alam mo, I don't need your preaching, Pastor. I can do all things. I'm young. Nothing can stop me. I don't need God. I'm enjoying the glitter, the glamour, and the music. Don't bother me, Pastor, with your preachings and with your iceberg things. I will not sink. My friend, kahit gaano ka kahusay, kahit gaano ka kagaling, I want you to know that there is a lifeboat for you, and His name is Jesus Christ. Dahil aminin mo matindi, darating at darating sa buhay mo at sa buhay ko, na wala tayong ibang pwedeng lapitan kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Hallelujah. Remember, God helps those who admit they are helpless. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we would like to thank you for the reminder that you had given us through your words. Salamat po sa paalala mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay tumutulong sa bawat isa na tumatawag sa iyo. Lord, patawarin mo kami dahil napakaraming pagkakataon ng aming mga buhay. Masyado kaming believe sa aming mga sarili. Now we had forgotten, Lord, to really ask and seek you sa mga buhay namin.
Today, Father, forgive us. Ibalik mo kami, Panginoon, sa dependence namin sa iyo. Ibalik mo kami sa paglapit naming muli sa iyo. Ibalik mo kami sa muli naming pagtitiwala sa iyo, aming Panginoon. Habang lahat ng uli na kayo ko, ba't matay nakapikit, kapatid? Like what I said, only Jesus can save you. Only Jesus can change your life. Only Jesus can help you. At kung sa hapon na ito, sinasabi mo, Pastor, nais ko ng buhay na tiyak. Yung buhay na nasa kamay ng Diyos. Na naman na maganap sa akin ay alam ko na siya ay Diyos na sumasa akin. Kung yan ang iyong panalangin, kapatid, kailangan mong ibigay ang buhay mo kay Jesus. Tanggapin siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Hayaan na siya ang manguna sa iyong buhay. At kung yan ang iyong panalangin, na nais mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, habang lahat ng uli na kayo ko ba matay nakapikit, pakitaas mo lamang iyong kamay. And I would like to pray with you. Kung ikaw ay nagnanais na ibigay ang buhay mo sa Panginoon, salamat po sa kamay na yan. Mahal ka ng ating Panginoon. Meron pa po ba? Na itataas niyang kamay, sasabihin, Pastor, kailangan ko si Jesus sa buhay ko. Salamat po sa kamay na yan. I can see you, even if you are far back, I can see you. Meron pa po ba na sasabihin niya, Pastor, hindi ako aalis sa lugar na to hanggang di ko nabibigay ang buhay ko sa Panginoon. If that is you, I want your hand to be raised. Salamat po sa kamay na yan. God loves you. Even if you are Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is that wonderful day. Kapatid, huwag mong ipagpabukas, hindi sa makalawa. Ang sabi ng Bible, today is the day of your salvation. And if that is you, I want your hand to be raised. And I would like to pray with you. Hallelujah. Let's all stand together. Give you praise, Lord. Sa mga kapatid po natin na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay, ikaw na sinasabi mong kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. If you are really sincere, hinihilingan ko na lumabas ka sa iyong upuan, pumunta ka dito sa harapan. Bakit, kapatid? Yung paglabas mo sa upuan mo ay hakbang ng pananampalataya. Totoong pagkilala na kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Tandaan mo, hindi church ang tatanggapin mo. Hindi tao o pastor ang tatanggapin mo. You are going to receive Jesus. Only Jesus can change you. Only Jesus can bless you. Only Jesus can lift up that curse in your life. If that is you, if that is your heart's desire, come. At kahit na hindi mo tinaas ang kamay mo, pero nararamdaman mo na parang may tumutulak sa iyo na pumunta dito sa harapan. Alam mo, kapatid, yan ay katok ng Diyos sa buhay mo. Hindi aksidente na napunta ka rito. Oras ito na ginawa ng Panginoon para sa iyo. And if that is you, come. Give your heart. Give your life to Jesus. Thank you, Lord. We'll be waiting for you. We'll be waiting for you. We don't want to miss this opportunity that a soul would want to come to Jesus. We don't want to miss this opportunity na pwede kang bumalik sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, I would like to congratulate you for making this decision. And I would really dare say that you will never regret this day na ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon. I want you to follow this prayer. Ito po yung simpleng panalangin ng pagsuko ng buhay sa Panginoon. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako ay hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ako ay iniibig mo. Kung kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus,
sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po sa mga pagpapala mo na ipagkakaloob sa akin. Salamat pong muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nilalang. We welcome you to the family of God. Palapakan po natin sila sa ating Panginoon. Hallelujah.